And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang pinakamainit na balita. Nako mga kapatid, hindi na po nakapagtimpi itong Malacanang mga kababayan at sinupalpal na po ang bansang China. Paano ba naman kasi mga kapatid? Sinabi ng China na ito ng arbitral awards na pinapanindigan ngayon ng bansang Pilipinas ay isang basurang papel lang daw ito. Sounds familiar mga kababayan? Hindi lang China ang nagsalita niyan mga kapatid ha. Hindi lang po China ang may ganyang litanya mga kapatid. In fact, bago sabihin ng China yan, nauna na pong sinabi yan noon ni Tatay Diggs nyo. Ano sabi ni Digong dati? Ito daw arbitral awards na meron ang Pilipinas ay parang papel lang daw ito mga kapatid, or isang papel lang daw ito na kapag niyukot-yukot mo sa kamay mo at tinapon sa basura ay isang basura na daw. Isang indikasyon yan mga kapatid na itong China at si Digong ay iisa lang po ang layunin. Ang nakawin ang mga teritoryo ng bansang Pilipinas. O ngayon, China na mismo ang nagpatunay mga kapatid na parehas sila ng stand ni former President Digong. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, One Talk PH nga bala nagbabalik para sa panibagong update at huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kapatid, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating opinion at reaction. Bumuelta ang Malacanang sa pahayag ng China na piece of waste paper lang ang 2016 Arbitral Award na nagbabasura sa kanilang 9-dash line claim sa South China Sea kung saan kabilang ang West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia. Isang tagumpay po na mapaalam sa buong mundo kung ano ang ipinaglalaban natin at kung ano ang para sa Pilipinas at para sa taong bayan. Muli, ang Pangulo hindi isusuko ang soberenya, ang karapatan ng bansa at ang taong bayan. Yun mga kapatid, napakalinaw po ng sinabi ni Attorney Claire Castro dito mga kababayan. Kung ano yung paninindigan, kung ano yung naunang paninindigan ni PBBM, hindi po yan nagbabago at ganun pa rin. Wala tayong isusuko sa ating mga teritoryo. 'Di ba? Kahit ang katiting na square inch mga kababayan, hindi po isusuko yan ng Pilipinas sa bansang China. Tuloy. Kahit kanino pa man. Sagot yan ng Malacanang sa China matapos itong tawagin na piece of waste paper o papel na dapat ibasura ang 2016 arbitral ruling. Kasi nga mga kapatid, naniniwala kasi ang China na itong arbitral awards na meron ng Pilipinas ay isang illegal. Illegal daw yan mga kababayan ayon sa claim ng China. Diniscuss ko na po yan dito noon. I think 1 year ago. Diniscuss ko na po yan dito sa ating vlog mga kapatid. Yun ang stand ng China na itong arbitral awards na meron ang Pilipinas ay hindi daw ito lehitimo. Ito daw ay illegal na kung saan mga kababayan sinasakyan daw ito ngayon ng bansang Amerika para ipagdiinan mga kapatid itong interest ng Amerika dito sa bansang China. Yon ang kanilang mga naunang naratibo niyan mga kababayan. Kaya ngayon nagsikan demotion itong si Xi Jinping sa una-unang sinabi noon ni Tatay Diggs nyo na parang basurang papel lang daw yan or isang basurang papel lang daw yan mga kapatid at dapat tinatapon yan sa waste basket. Isang patunay mga kababayan na iisa lang ang layunin ni Digong at ni Xi Jinping. At isang patunay din na isa talagang certified na pro-China si Tatay Diggs nyo. Sa madaling sabi mga kapatid, totoo po ang nakasulat sa Gentleman's Agreement ni Digong at ni Xi Jinping na ibibigay na sa China ang West Philippine Sea. O ngayon, magdi-deny pa sila Sara Duterte dito? Mga kapatid, yun po yung nakasaad doon sa Gentleman's Agreement mga kababayan. Yung kasunduan na kung saan kinumpromiso ni Digong mga kapatid ang teritoryo ng Pilipinas. Even China mga kababayan last year, way back at 2024, 2024 mga kapatid.
Kinumpirma po yan ng China. Na totoo na merong gentleman's agreement si Duterte at si Xi Jinping. Na kung saan dininay naman ito ng kampo nila Duterte. Pero si Roque, mga kapatid, nanindigan. Totoong may gentleman's agreement. That's why galit na galit sa kanya si Salvador Panelo. No? Sobrang daldal daw kasi ni Roque. Di ngayon saan si Roque? Iniitsapwera ng mga Duterte. Pahamak eh. Diba? Pahamak, mga kapatid. Pero tama, mga kababayan, ha? Doon po sumakto, no? Doon po nakapunto si Roque. Nung ibinunyag niya kung ano yung gentleman's agreement. Maraming kinompromiso si Digong, mga kababayan, no? Sa kanilang relasyon ni Xi Jinping. Halos ibigay na niya tayo sa China. To the point, mga kapatid, na minsan na rin talaga niyang sinabi ng harap-harapan sa harap ng mamamayang Pilipino na sana gawin tayong probinsya ng China. Ngayon, mga kapatid, payag ba kayo? Payag ba kayo, mga kababayan, na maging probinsya ng China ang bansang Pilipinas? Di ba? Abnormal lang ang papayag dyan, mga kapatid. Abnormal lang, mga kababayan. Yun po ang totoo dyan. Pero ito mga DDS na mga kababayan natin, syempre, mga kapatid, payag sila. Lahat ng sinasabi ni Tatay Diggs, ayun, payag yan sila. Tama lahat ng sinasabi ni Tatay Diggs para sa kanila eh. Syempre, mga kababayan, wala silang mga utak. Diba? Grabe, mga kapatid, ano? China na mismo, no? Ang nagkumpirma ngayon na si Duterte, mga kababayan, ay talagang ahente po ng bansang China. Siya ang taga-benta, mga kapatid, no, ng mga teritoryo sa Pilipinas. Kaya Tatay Diggs, happy condolence sa iyo dyan sa dahig. I mean, advance, no? Advance happy condolence. Napakaganda ng iyong ligasiya. Teritoryo ng Pilipinas, binenta mo sa bansang China. China na mismo nagkumpirma. Iisa kayo ng sinasabi, yung arbitral awards ay parang, according sa claim ni Digong, ang arbitral awards ay parang isang papel lang yan or isang papel lang yan na pag niyukot-yukot mo sa kamay mo, tinapon sa basurahan, ay considered as basura. Sabi ng China ngayon, yung arbitral awards na tinitindigan ng Pilipinas, isa yung basura. Di ba? Galing, ano? No wonder kung bakit si Sara, mga kababayan, walang imik pagdating sa issue ng bansang China. Biruin mo, ano? Kernel pa yan, mga kapatid, reservist! Kernel pa. Di ba? Ngayon, sa 2028, Sara pa rin. Mga masasabi ko, mga abnormal na talaga kayo pag binuto nyo pa si Sara sa 2028. No? Mag-isip kayo. Kawawa ang Pilipinas. Payag ba kayo na gawin kayong alipin ng bansang China? Di ba? Kasi panigurado yan, mga kababayan, no? Kung sakali mo masakop tayo ng China, kung sakali lang, ha. Lahat ng mga Pilipino, mga kabatid, gagawing alipin yan ng China. Gagawin kayong tagaluto ng pinagbabawal ng mga droga. Iba't ibang pulburon yung lulutuin nyo. Gagawing factory ng China ng ipinagbabawal ng pulburon ang bansang Pilipinas. Yung ating mga kababaihan dyan, nako, gagawing pampalipas oras para usan itong mga Chinese. Yon ang mangyayari kung sakali mang sakupin tayo ng China. Mag-isip-isip kayo, realidad yan, di ba? Tuloy. Kamakailan lamang, ipinagdiwang ng Pilipinas ang 9 na taong anibersaryo ng arbitral ruling. Ito ang pagpabor ng Permanent Court of Arbitration sa ating bansa laban sa 9-line claim ng China sa South China Sea. Pinaboran tayo, no, ng tawag dito, mga kapatid, pinaboran tayo ng Korte ng Dahig, mga kababayan, dahil may na-provide po tayo na mga dokumento. May na-provide po tayo mga patunay na yung West Philippine Sea na yan ay sakop talaga yan ng Pilipinas. Partida, mga kababayan,
ang China hinayaan din ng International Court na magsumite ng kanilang depensa. No? Na i-counter itong mga dinala natin doon ng mga ebidensya na magpapatunay na sa atin yung kwan. Pero mga kapatid, hindi talaga nanalo ang China eh. Natalo talaga sila mga kababayan eh. Hindi talaga kapanay-paniwala yung kanilang mga pinagsasabi doon. Kaya, pinaburan tayo ng korte dahil tayo po ay may mga kwan tayo eh. May mga ebidensya tayo eh. 'Di ba? May mga tawag dito, historical basis tayo na isinubmit doon. 'Di ba? Ilang mapa 'yon, mahigit 200 mga kababayan. No. Ang China wala, drawing. Ano sabi ng China? 2,000 years na kami diyan. No, na naka-occupy sa may South China Sea. Kaya kami ang nauna diyan. Noong tanungin sila, asan ang pruweba nyo? Wala. Di ba, mga kapatid? Wala, mga kababayan. Wala silang mailatag na patunay na sila nga talaga ang nagmamay-ari ng West Philippine Sea. Kaya natalo sila. Kaya pinaburan tayo. Sa madaling sabi, mga kapatid, dumaan sa due process yung argumento ng West Philippine Sea. Di ba? Dumaan sa due process yan. Yan nga lang mga kababayan, itong China, syempre mga kapatid, malaking bansa sila. No? Ayaw nilang tanggapin yung kanilang pagkatalo. At dinadaan tayo ngayon sa pandadarag. Yun yan mga kababayan. Kaya kung ano-anong pang-iinsulto at panghaharas ang ginagawa nila sa ating mga tropa dyan sa may West Philippine Sea. Pero mga kapatid, duwag sila. Diba? Duwag sila mga kababayan. Kung totoong matapang ang China, gumamit na ng dahas yan. Pero duwag sila mga kababayan. Kaya sila asar na asar. Kahit kasi ilang beses nila tayong i-water cannon, nandyan pa rin. Diba? Bumabalik pa rin ang tropa ng Pilipinas. Siguro sabi ng China, pucha kayo ha. Ba't ba ang tigas nyo? Yung mga armas na, hindi na pwedeng gamitin eh. Kasi nga mga kapatid, pag ginamit nila yan, abay, madudurog sila. Diba? Kaya, wala mga kababayan. Hanggang asar lang, no? Ang pwedeng makuha ng China sa Pilipinas. No? Asar talo sila. Hindi talaga nila tayo mapalayas dyan eh. Bakit tayo lalayas dyan? Teritoryo natin yan eh. Kayo ang lumayas dyan. Isama nyo na itong mga pamilya Duterte dyan sa China. No, hindi na namin kailangan dito sa Pilipinas yan. Talay. Idineklara nitong walang legal na basihan ang pag-aangkin ng China sa halos buong karagatan at kinikilala ang karapatan ng Pilipinas sa exclusive economic zone kasama ang West Philippine Sea. Paano ba naman kasi mga kapatid? No? Nung hiningian tayo ng pruweba, sabi siguro ng mga judge, Pilipinas, sige nga, maglatag nga kayo ng mga patunay nyo. Meron ba kayo kahit isa man lang dyan, na patunay, na magsasabing sa inyo yung katubigan na yan na kiniklaim nyo? Sabi naman ng mga delegates ng Pilipinas sa pumunta doon, ay meron po, Your Honor. Dalhin, inilatag doon mga kapatid. Mahigit 200. Nalula mga kababayan, yung mga judge. Pucha, ang dami yan O kayo China, meron ba kayo? Nagdala lang ang China doon mga kababayan ng kanilang mga kwan doon, yung mga nakasulat daw galing pa sa kanilang mga ninuno. Isang patunay daw na 2,000 years na daw silang nagkwan dyan. Siguro sabi ng sabi ng judge, ano yan? Drawing? Ano, kwentong barbero lang ba yan, China? Walang basihan yan. Pagka ganyan kayo, walang kaya. Hindi tatanggapin ng korte yan. Yung West Philippine Sea na yan, sa Pilipinas talaga yan. Karapat-dapat lang, kumbaga, dapat lang na tawaging West Philippine Sea yan dahil eto. Ang daming patunay ng Pilipinas tapos kayo wala kayong maipapakita sa amin na matibay na dokumento. Sa Pilipinas na yan. No questions asked. Panalo ang Pilipinas. Kaya noong 2016, in-award sa atin. Sabi ng korte, eto, sa inyo yan.
Sa Pilipinas yan. Walang karapatan ang bansang China dyan. Kaya ang China nagalit, mga kabatid. Oh, sabi ng China, walang katuturan yung yung arbitral awards nyo. Illegal yan. Sakto, mga kababayan. Noong 2016, si Digong yung nanalong presidente. Diba, mga kabatid? Kinausap na ni Xi Jinping, ano Diggs? Mamili ka, no? Maninindigan ka rin dyan sa arbitral awards na yan. O maging magkaibigan tayo. Mamili ka, Diggs. Guguluhin ko talaga yung administrasyon mo pag manindigan ka dyan. Kasi di ba may pasabi-sabi ka pa na mag-jet ski ka at haharapin mo yung aking mga tropa dyan. Naniniwala akong matapang ka. Ngayon, tatanungin kita, Diggs. Maninindigan ka ba sa arbitral awards na yan? O maging magkaibigan tayo? Gawin kitang ahente. Ay, putya, mga kapatid, si Digong pumayag, oh. Sige, Ping, magkaroon na lang tayo ng gentleman's agreement. Ano requirement si Xi Jinping? Siyempre, sinabi niya kay Digong, mga kababayan, para maniwala akong totoo yung sinasabi mo, sipain mo ang mga kano sa loob ng Pilipinas. Sipain mo palabas. Si Digong naman, mga kababayan, naniwala. O anong ginawa ni Digong? Pinalayas niya ang mga kano. Bakit pinalayas si Xi Jinping yun? Bakit gusto ni Xi Jinping na palayasin yung mga kano? Kasi, mga kabatid, yun yung pananggalang ng Pilipinas. Yun yung pananggalang ng Pilipinas. Sa madaling sabi, tinanggalan ni Digong ng pananggalang ang Pilipinas para libre tayong pasukin ng China. Ano yung nangyari dyan, mga kababayan? Kaya ngayon, anong nangyari, mga kabatid? Yung ating mga mangingisda, ginigipit. Ginigipit, biruin mo, binangga na ng China yung mga mangingisda mo, tapos kinampihan mo yung mga taga-China pa. Diba? Ganon ang ginawa ni Duterte. Kawawa yung ating mga mangingisda, mga kababayan. I love Xi Jinping daw eh. Awan ko kung paano ginayuman ni Xi Jinping itong si Digong. Tapos ito pa, sunod-sunod na rin ang pagpasok ng tuli-tulinadang illegal na droga sa Pilipinas. Siguro nakiusap si Xi Jinping, Diggs, baka naman gusto mong pagbigyan itong si Michael Yang. Gawin natin adik yung mga Pilipino. Diba, mga kababayan? Tuloy-tulinadang mga illegal na kontrabando ang pumapasok sa Pilipinas. Biruin mo, naka-magnetic lifter pa. Paano nangyari yon? Siyempre, mga kabatid, dumiskarte si Diggs. Polong, gusto ko, ikaw humawak sa custom, ha? Hawakan mo yung custom na yan para makapasok itong mga negosyo ni Xi Jinping dito. Siyempre, mga kababayan, bilang tawag nito, bilang pasasalamat siguro ni Michael Yang, siguro inutusan din siya ni Xi Jinping. Michael, bigyan mo naman yan ng pampalubag loob si Tatay Diggs. Hintay natin yan, huwag mong kalimutan. Isang masunuring aso yan. Bigyan mo yan, dapat magkaroon siya ng tip dyan kada buwan. Ayun. Lumabas, mga kababayan, sa investigasyon ni Senator Antonio Trillanes na tumatanggap ng milyon-milyon itong mga Duterte galing sa negosyo ni Michael Yang. Galing sa illegal na droga. Diba? Ganon, mga kapatid. Tuloy. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahigpit na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang mga namataang barkong pandigma at Coast Guard vessel ng China na may layong 69 nautical miles sa Cabra Island, Occidental Mindoro. Pero inyo, mga kapatid, kung talagang digmaan ang hinahanap ng Pilipinas, dyan pa lang sa pagpasok ng warship ng China sa loob mismo ng ating katubigan, mga kababayan, pwede na natin silang paputukan. Pwede na natin gamitan ng ating mga BrahMos missile yan. Siyempre, trespassing sila dyan eh.
Pero mga kapatid, may ginawa ba mga hakbang ang ating gobyerno na mga ganyang bagay? Di ba wala? Kasi wala tayong intensyon na makipagdigmaan sa China. Wala tayong intensyon na makipagdigmaan. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Gusto natin kapayapaan. Oh, di ba? Kaya itong China, umaabuso eh. Sa totoo lang, no? Sobrang lambot ng Pilipinas. Di ba? Do you think, mga kababayan, pag barko natin ang pumasok, mga kapatid, sa dalampasigan ng China, hindi tayo papuputukan or hindi tayo papalayasin ng mga yan? Di ba? Baka mga submarine na, mga kababayan, yung sasalubong sa ating mga barko. Oh, di ba, mga kapatid? Pero, mga kababayan, ang Pilipinas po, sobrang luwang, no? Ni hindi man lang natin mapagsabihan sila na, oy, huwag nyo nang gawin yan, ha? Oh. Ganong kabait ang ating gobyerno, mga kababayan. Ganong kabait yung ating sandatahang lakas. Hanggat maaari, iniiwasan natin na magkagulo. Diba? Kasi nga, iniisip natin, walang magandang binipisyo ang gera. Oh. Mga kapatid, ganon tayo kaluwag, no? Pagdating sa mga ginagawa ng China. Partida na nga yan, mga kababayan, para sa kanila eh. Di ba? Tapos sasabihin pa nitong mga makapiling mga kababayan natin, itong mga hukluban na mga retired general na nagpapagamit daw tayo sa bansang Amerika. Kung totoong nagpapagamit tayo, naghahanap tayo ng gulo, eh, matagal na, nako. Baka lumubog na yung mga barko nila. Pero hindi, walang ganong hakbang ang gobyerno. Dahil ayaw natin ng gulo. Ganun pa man, kung sakali man, mga kapatid, na tayo na ang gamitan ng China ng kanilang mga armas, no? Paputukan tayo. 'Di ba? Abay, ibang usapan na 'yan. Magkaubusan na tayo. 'Di ba? Tuloy. Sa loob ng EEZ ng Pilipinas, una nang ipinahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang pagkaalarma sa pagpapawalang bahala ng China sa arbitral ruling at mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Alam nyo, wala na yan. Wala tayong asahan dyan. No? Hindi na. Do you think, mga kapatid, ang China, no, aatras at re-respetuhin pa itong arbitral awards na yan? Hindi na yan, mga kababayan. Diba? Hindi na po nila re-respetuhin yan. No? Maninindigan na talaga yan sila, mga kapatid. Nakapwesto na sila dyan eh. Oh. Ganon, mga kababayan. At salamat, no, Mr. Former President. Tatay Diggs, maraming salamat. Dahil sa iyo, no, nakapwesto ng maayos ang China sa West Philippine Sea. Ganon ka ka-traidor sa iyong mga kababayan. Diba? Kaya dapat lang, no? Dapat lang talagang wag ka nang makauwi ng Pilipinas. Oh, dapat maghanap na kayo ng cremation center dyan. Diyan ka na lang ipakremate, tapos yung abo mo, dyan na lang din. Huwag na dito sa Pilipinas. No, we don't need you, Mr. Former President. Wala kaming pakialam kung ano mang mangyari sa'yo dyan. Diba? Ganito ka ka-traidor, oh. Nakapwesto, binigyan mo talaga, no, ng pabor na sobra-sobra itong China. O, kaya dapat lang sa'yo nandyan ka. Bahala ka sa buhay mo dyan. Diba, tuloy? Nanindigan naman si Defense Secretary Gilberto Teodoro ng pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas ay hindi pagsisimula ng gulo, kundi isang sagrado at pangunahing tungkulin ng bansa. Alam niyo, mga kababayan, hindi lang Pilipinas ang gumagawa niyan. No? Yung mga ginagawang pagdepensa sa ating teritoryo, halos lahat ng bansa, mga kapatid, ganun ang ginagawa. Dahil parte yan ng kanilang responsibilidad na proteksyonan yung kanilang mga teritoryo. 'Di ba? Hindi lang Pilipinas ang gumagawa niyan, mga kababayan. Iba't ibang mga bansa ginagawa talaga 'yan, no? And ngayon, no, ito bang pagdepensa ay nangangahulugan na nagtatawag tayo ng digmaan? 'Di ba? Mga kapatid, normal lang talaga na magkaroon ng encounter dyan sa may West Philippine Sea, no? Normal lang, mga kababayan, na may mga pangwawater cannon, no, or mga pangbabangga sa ating mga barko, sa ating mga Coast Guard or tawag nito Navy dyan,
Dahil mga kapatid, itong China kasi gusto nilang nakawin yung ating teritoryo. Gusto nilang angkinin yung ating teritoryo kaya hinaharas nila tayo. Binubuli nila tayo. And syempre alangan naman aatras tayo. 'Di ba? Kahit magkanda yupi-yupi na yung mga barko natin yan, basta dyan pa rin tayo, hindi tayo alis dyan. Oh. Karapatan natin yan eh. 'Di ba? Tayo yung nasa tama, yung China ang mali. Oh, kasi sila yung nambubuli sa atin. Tama lang, no? Hindi ibig sabihin na nandyan tayo, no? Binabantay ng ating teritoryo at nakikipag challenge tayo dito sa mga barko ng China ay nag-aamok na agad tayo ng digmaan. Oh, hanggat pwede pang pagpasensyahan, pagpasensyahan. Oh, wag lang talaga silang gumamit ng mga dahas. No, tulad ng mga armas talaga nila. Ibang usapan na talaga yan. Lintik ang walang ganti. Pero mga kababayan, gaya ng sabi ko sa inyo, takot ang China. 'Di ba? Kung totoo sila sa kanilang ginagawa diyang pang-aangkin, mga kapatid. 'Di ba? Dapat noon pa tayo ginamitan ng kanilang mga armas. Pero ang China, naduduwag. Bakit kamo? Puputaktihin din kasi siya, no? Pagtutulungan talaga itong kanilang bansa kung sakali mang gumawa sila ng katarantaduhan. Yung Taiwan na yan, nag-aantay lang din yan, no? Kung sinong unang atake sa China, Panigurado, tutulong talaga yung Taiwan, mga kapatid. Tutulong talaga yan na palubugin itong bansang China. Diba? Yung India, yung India, yung Japan, no, Malaysia, Indonesia, Vietnam. Yung mga bansa na yan, galit yan sa China. So, nag-aantay lang yan sila kung sino ang mauuna, no? Tapos yun na, pagtutulungan na kaagad yung China na yan. Kaya takot ang China, mga kapatid. Kasi kung totoong matapang sila, noon pa nila ginawa yan. No? Hanggang ngayon siguro, didigmaan pa tayo. No, di ba? Pero dahil duwag din sila, hanggang dyan lang din. No? Hanggang water cannon lang talaga yung pwede nilang gawin. Hindi talaga sila pwedeng gumawa ng kung ano mga hakbang dyan na pwedeng magsindi sa digmaan. Kaya lagi kita din ng China yan. Lugi tayo. Dalawa lang kakampi natin halos buong bansa sa Asia galit na sa atin. Pagka nagkaroon ng digmaan nako, kawawa tayo. Paano na lang kung tumulong pa ang Amerika? Wala na, magiging kwento na lang ang bansang China. Magiging kwento na lang, mga kapatid, dito si Xi Jinping. Tuloy. Ang gulo, kundi isang sagrado at pangunahing tungkulin ng bansa. Sabi naman ni National Security Advisor Eduardo Año, hindi mabubura ng anumang pananakot at misinformation ang bisa ng arbitral ruling. Tama yun. Sa ilalim ng Marcos administration, kasama ang kapangyarihan ng international law, hindi aatras ang Pilipinas para sa laban sa soberenya sa West Philippine Sea. Tama yun. Tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang patuloy na pag-iit sa soberanya ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomasya, pagpapaigting ng international partnership at pagsulong sa mapayapang paraan. Tulad ng pagtulak ng gobyerno sa karapatan ng ating bansa, hinikayat ng palasyo na makiisa ang bawat Pilipino sa pagtindig sa West Philippine Sea. Diba? Ganun kabait ang Presidente Marcos, mga kapatid. At dahil dyan, palakpakan po natin. Diba? Kababayan. Kaya galit na galit itong mga Duterte, mga kapatid. Dahil hindi na nila nagagampanan ng maayos itong mga inuutos sa kanila ni Xi Jinping. Nagagalit sila, mga kababayan. Dahil hindi na inline, no, doon sa mga tawag nito, mga plano ni Digong ang ginagawa ni President Marcos. Kaya naghanap talaga sila ng paraan, mga kapatid, kung paano nila makakalaban ang gobyerno. Di ba, mga kababayan? Tingnan mo si Sara. Nung una, kahit ano-ano nang pinagsasabi ni Digong, nahihirapan pa rin siyang makiisa kay Tatay Diggs dahil sobrang kabaitan ang pinakita ni President Marcos sa kanya Anong ginawa ni Sara? Naghanap talaga siya ng paraan para para makalaban niya ang gobyerno. Ginamit niya itong si Arroyo. Dito tayo gagawa ng diversion natin, no? Para makakalas tayo, para matigil na tong pagiging mabait sa akin ni Marcos.
Anong ginawa nila? Ginamit nila si Arroyo at sinubukan nilang ikudita ang House. Di ba? Sinubukan nilang pabagsakin si Romualdez. Yun ang ginamit nila. Yun yung naging daan, mga kapatid, para mahiwalay ni Sara yung kanyang sarili sa administrasyon ni President Marcos. Sila talaga ang naghanap ng paraan, no? Para tawag nito, para masira nila ang administrasyon ni PBBM. Lalo nung una, mga kapatid, ito, uulitin ko na naman sa inyo. Unang-una, mga kababayan, ginamit lang naman ng mga Duterte si President Marcos. No? Ginamit lang naman nila para maproteksyonan si Digong ng laban sa ICC. Kasi mga kapatid, biruin nyo, halimbawa lang, kung si President, kung halimbawa si Vice President Leni yung nanalo nung 2022, nako mga kababayan, 2022 pang nandyan sa dahig si Digong. Yun ang totoo, mga kapatid. Yun yung kinakatakot nila Duterte noon. Yun mga kababayan. Kaya mas pinili na lang nilang suportahan si Marcos, no? Kasi iniisip ni Digong, eto, pagka hinayaan natin si Sara na maging vice presidente ni Marcos, syempre, yung boto, magsasanib puwersa yan. Panigurado, talo si Leni. Yun yung ginawa nila. Yun yung plan A. Ang plan B, after pag nanalo si Marcos, no, pag halimbawa nakalusot na si Marcos, madali lang naman natin pababain sa pwesto yan. Siraan natin. Babuyin natin yung kanyang administrasyon. Yun na yung ginagawa nila ngayon, mga kababayan. Kaya gumawa talaga si Sara ng paraan, mga kapatid, kung paano siya, no, makakakalas dito sa gabinete ni President Marcos. Kasi nung una, mga kababayan, hirap na hirap si Sara eh. Paano ba ako makakalabas dito sa gabinete ni PBBM? Ang hirap eh. Kasi may mga binitawan ng mga tawag dito, mga statement si PBBM na kahit ayaw mo na ako maging kaibigan, I will consider you, no, as a good friend. Yun pa rin, mga kababayan, ang stand ni PBBM. Hanggang sa nakahanap sila ng butas. Ito, gamitin mo si Romualdez. Subukan yung ikudita yan. No? At pag nag-react sila, doon na. Doon ka na, Inday, gumawa ng exit mo. Diba? Doon ka na gumawa ng exit mo, Inday. Para yung plan B, ma-execute na natin. Ano yung plan B? I-destabilize ang Marcos government. Nasa ganon, ipasok si Inday. Diba? Ganon sila, mga kapatid. Pero hindi sila nagtagumpay. Biruin nyo. Nakalusot na sana kay Leni. Dito kay Marcos ngayon. Hindi na kayo pinalampas. Di ba? Okay na sana eh. Nakalusot na kay Leni. Kanya nga lang, traitor talaga kayo eh. Kaya ngayon, si PBBM na mismo, no, ang nagtanggal ng proteksyon mo. Di ba, mga kapatid? Si PBBM na mismo. Ano sabi ni President Marcos? Tama, hindi ko naman bibigyan ng tawag nito ng jurisdiction ng ang ICC dito. Pero we cannot avoid, no, the presence of Interpol. Parang ganun yan eh. Kasi meron pa tayong obligasyon sa Interpol, no? Kasama pa rin tayo sa Interpol. Kaya ang ICC, nakahanap ng butas. Pwede yan, no? Idaan natin sa Interpol yung awaran ni Digong. Kaya nakapasok ang Interpol dito. Kaya galit na galit sila Duterte. Bakit mo hinayaan siya? Kunin si Tatay Diggs namin. Tanga ka ba? Nakalimutan kasi ng Tatay Diggs mo, natanggalan din ng jurisdiction ng Interpol. Kaya nalusutan kayo. Di ba? Hindi naman sinadya ng Pangulo yan eh. Ano sabi ng Pangulo? Idadaan nila sa Interpol yan. Bahala sila. Kaya ngayon, saan si Digong? Nandiyan sa ICC. Talay. Dapat po tayo ay nagkakaisang ipaglaban kung anong meron tayo. Tama. Manatili po tayo maging pro-Philippines. Kelazal Pardilia. Ayan, mga kapatid, manatili tayong pro-Philippines. Ipaglaban natin ang karapatan ng ating bansa. Manindigan tayo, mga kababayan. Ngayon sabi ko sa inyo, papayag ba kayo, mga kapatid, no, na gawin tayong alipin ng China?
Kasi mga kababayan, pagka tuluyang tawag nito, nanalo ang China mga kapatid at inalipi at sinakop tayo, na magiging alipin talaga ang mga Pilipino. Papayag ba kayo noon? 'Di ba? Pinag-aral kayo ng mga magulang nyo, 'di ba? Nagsikap sila, nag-abroad sila para pag-aralin kayo. Tapos in the end pala mga kababayan, gagawin lang kayong alipin ng China. Yung ating mga kababaihan, gagawing parausan ng mga inchik. Papayag ba kayo ng ganun mga kababayan? Yung ating mga lupain, yung ating mga resources, kakamkamin lahat yan ng China. Oh, di ba? Yan ang gustong mangyari ng mga Duterte, mga kababayan. Yan ang gustong mangyari ni Digong noon, na sana gawin na tayong probinsya ng bansang China. Di ba? Pero mga kapatid, manindigan tayo gaya ng paninindigan po ng ating mahal na Pangulo. Di ba? Gawin nating ehemplo yung ating presidente. Manindigan tayo na ang Pilipinas, ang West Philippine Sea ay kailanman hindi po yan isusuko sa bansang China. Yan po mga kababayan. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And mag-comment na rin kayo dyan mga kapatid ng inyong mga personal na opinion at reaction. Hanggang dito na lang.